Hello! At for today's video po, nandito po kami ngayon sa Tagkawayan, Quezon po ulit. Kung saan bibisita po tayo ng property na nasa 6.2 hectares. So, kaya ng ginagawa ko, nandito muna po ako sa may pinakaloob agad. And then, mamaya i-explain ko po sa inyo yung about sa may pinaka-road po niya. So, ikutin muna po natin yung buong property. Makita po natin kung gaano kaganda to, and then kung ano yung mga nasa loob nitong property na to. Ayan, so may pinakabungad na po ako, dito ako mag-start mag-vlog. And then by the way, it's Megan Olive dito po sa Greenfield Realty po. Baka ito na po yung property na iniintay nyo. And then kagaya po ng mga binablog ko, ito po ay isang malaking property sa murang halaga lang. So panoorin nyo po ito, and then ito magugulat po kayo, kagandahan po ito sa property na to, almost flat siya, and then ang laki ng return income niya. So maganda tong property na to, kaya panoorin nyo po to, baka ito na po yung magpipix po sa gusto nyong farm lot. So tara, ano pa iniintay natin? Sabay-sabay po nating ikutin si 6.2 dito po sa Tagkawayan, Quezon. Let's go! So yan, bali naglalakad na po ako dito sa may pinakaloob ng area. And kung mapapansin po natin na meron po mga part na bakante na, yan po ay mga inuling na po. So yan yung mga hardwood na ginawa na po nilang uling. Pero kagandahan po nito, kahit na nauling po yung iba, napakarami pa rin pong puno ng niyog dito. So mamaya sasabihin ko po lahat yan. Ikot muna po tayo, ha. So tayo po ay nasa 13 kilometers away from National Road. So yung daan naman po natin, semi-cemented po, so may part na sementado, may part po na hindi. Pero kagandahan naman, wala tayong putik na dadaanan. So tara, ikutin natin. Mukhang exciting tong pag-ikot natin, at ang dami daw puno ng niyog dito. So puntahan po natin yung mga kumpul-kumpul ng mga niyog na sinasabi nila kuya. So yan, pumapasok na po ako unti-unti dun sa mga niyugan na po sinasabi nila kuya po. So dito pa lang bubungad na sa atin yung napaka daming niyog, and then marami ring mahogany, and then mga hardwood. So may iisa-isahin natin yan. Bali itong puno na niyog po na to ay naglalaro pa sa nasa 2,000 kapuno. So yan, bali po itong property po na to ay kagaya ng nasabi ko, nasa 2,000 kapuno po ito, and then iba pa yung mga bagong tanim po niya, ha. Ayan po, iba pa po yan. So yung namumunga lang po yung binigay na kwentada po sa akin nung ating guide. So sila po kasi yung naglulukad dito, and then nilulukad daw po nila ito every 45 days. So ang nilulukad po nila ay nasa 8,000 na kabuo. So buuan na yung ginagawa nilang pagbebenta. Ayan, daming hardwood, Ang kagandahan po nito, mas marami po yung part na flat kesa dun sa medyo slope. So napaka-gradual naman nung pagka-slope niya. So explain ko po sa inyo yung pinaka road nito. So kami po sa ngayon po naglakad po kami, to be honest po, naglakad po kami ng nasa 800 meters. So more or less po yun, So sa ngayon po nilalakad namin kasi ito po ay totoong may barangay road na po ito, and then ito po ay nakapasok na sa may pinaka-munisipyo, kasi ito daw pong road na ginagawa papunta dito sa property, papalabas po sa bayan, ay farm to market road. So na-check na po ng mga taga dito kung talagang naipasok na doon sa may pinaka-munisipyo para po magkaroon ng pondo. So ito daw po ay nakapasok na, nakita po nila, and then nakapaskil na rin po doon, So ang mga taga rito po ay pumirma na ng sila po ay nagbibigay po ng road para po makadaan po ang lahat ng mga taga dito. So pirmado na po lahat ng may mga properties dito, nakapirma na po sila. Yun lang po ang kagandahan, talagang hindi po tayo dadaan ng right of way, kasi kung right of way po ito, medyo mahaba.
So nasa 800 meters more or less po. So kagandahan, ulitin ko lang po, hindi po tayo magkakaroon ng right of way. Ito po ay nakapropose na as barangay road, and then nakapaskil na po ito sa munisipyo na talagang ito po ay gagawin na po, at ito po ay may nakalaan ng pondo. So nag-announce na po, nasisimulan na po. So sa ngayon po, habang hindi pa siya nasisimulan, ayan, nabisita na po kasi namin, so naglakad na lang po muna kami. So farm to market road po ang gagawin dito sa road na to, na yun nga po ay dito po dadaan mismo dito sa may pinaka property. So yun ang kagandahan po nitong property na to. So wala tayong papipirmahin na right of way. So sure po yung pinaka road po natin. Ay, ang ganda. Grabe, ang ganda pa. Yung habang lumalakad ka papunta sa likod, lalong gumaganda yung property. And then kagandahan dito sa property po na to, ito po ay merong source ng tubig. So may malaking ilog tayo dito. Ayun po yung pinaka boundary. So maganda, sagana po sa pinaka source ng tubig. So mamaya pupuntahan po natin yan. Siyempre bet na bet ko din po kasi yung medyo flat na property, na merong konting slope. So napaka gaan ikutin, lalong-lalo na po dun sa mga buyers po natin na naghahanap po ng flat lang na area para hindi mahirap ikutin. So ito na po yung property na pwede kong i-recommend po sa inyo, no? And then kagandahan nito, ang daming niyos. So sure po yung magiging return income nyo po dito. Ayan, ang mga bagong tanim pa din, And then may mga kawayan tayo. Meron tayong mga guyabano dito, langka. Ayan, yun po yung mga nakatanim na fruit bearing na nakikita ko. So ang niyog po natin ay medyo takaran pa lang po, kung tawagin. Meron po tayong medyo mataas na, mangilan-ngilan lang naman. Pero mas marami po yung medyo bata na niyog. So mas mahaba pa po yung panahon na ibubunga po nila. Ay, ang ganda. Tapos yung area po ay mapapansin nyo yung pinakadamo niya. Ayan. Carabao grass lang po yan. So hindi siya masyadong madamo, pero yung ibang damo na tinatawag yan, yung mga ligaw na damo lang, yung mga ganyan, mas madali pong tabasin yan. So grass cutter lang yan, okay na yan. And dami mga bagong sibol na niyog. Ay, ang ganda. Nakakatuwang ikutin. So ito daw pong property na to ay naikutan ng pinaka-ilog po. So mamaya pupuntahan natin. Nandun na sila, nauna na sila sa may likod. Iniwan na ako. Dito na yung sinasabi nila kuya na talaga namang napakaraming puno ng niyog. Ayan. Pupuntahan po natin yan. And then about naman po sa title po nitong property na to, ito po ay TCT title, and then dalawa po yung nakapangalan po sa title po, yung mag-asawa, but ang patay na po ay yung lalaki. So yung babae na lang po ang buhay. And then bayad naman po yung kanilang mga amilyar, and then may dati na po tong sukat. So kung halimbawa po na gusto nyong iparelocate, pwede naman po. So naituturo naman po sa atin nila guide. Yung naglulukad po rito yung pinaka loob ng property. Kasi kabisado po nila to dahil sila po ang naglulukad dito. And then yung mga muhon, ayan, natuturo po sa atin ng maayos. So okay naman po yung pag-iikot natin sa property. Medyo madali kasi mas maayos po na ituturo yung bawat sulok po ng property. Ay, kaganda. Talaga naman. So thumbs po ako dito sa property na to, even wala pa po siyang road, pero ang kagandahan po, yun nga po ay nakapaskil na po sa munisipyo na talaga magkakaroon ng barangay road dito. So safe na safe po tayo. Hindi tayo mag-iisip ng right of way na balang araw maaring saraduhan or maaring hindi na tayo bigyan ng right of way. So ito po ay okay na okay. So good for investment lang po muna habang ginagawa po yung pinaka road po natin, and then at the same time habang hinihintay po natin yung ginagawang road,
meron na po tayong sure na return income. So ito yung kagandahan nitong property na to. Ay, grabe, ang ganda. Wow. Ay, talaga naman. Tingnan nyo naman po yung nagkukumpulang mga niyog na yan. Talaga namang mapapawaw ka talaga. So kagandahan lang po ng mga properties po dito sa Tagkawayan po, kung saan medyo marami na po tayong mga buyers na nag-a-avail po dito. Ito po ay maganda po kasi itong property na kung makakabili po kayo dito sa may bayan ng Tagkawayan, kasi ito po unang-una ay malapit na pong matapos ang ating diversion road, kung saan tatagos po ang diversion road to Manila to Tagkawayan, and then Tagkawayan to Bicol po. So napapadali po yung travel time po natin. Kung halimbawang nagko-consume po tayo ng nasa 7 hours para po makarating dito sa Tagkawayan, so pag nagawa po yung diversion road, so maiksi na lang din po yung travel time po natin. So avail na po kayo mga ka-farmlat ng properties dito po sa Tagkawayan habang mura pa. I'm sure po pag nagawa na po yung ating mga diversion road, ayan, magmamahalan na po talaga yung mga properties po dito. Wow, ang ganda talaga. Siguro ko i-rate ko po ito, yung property po ay po? 35,000. So ano na po yan, mapupunta sa may-ari. Yung 35,000 na yun yung talagang kinikita na. So sa 35,000 may mga bababawas pa doon sa mga naglukad. So yung pinag-uusapan po namin yung kinikita ng property. Bali 35,000 daw po yung nakukobra na pera, pero ibabawas na lang daw po dun yung sa naglukad, and then dun sa mga gastusin po, pagdadala po or paghahakot po dito patungo sa labas ng mga niyog. So magandang income na rin po kung tutuusin. So yan, lalapit po ako dun sa may pinakailog na sinasabi ko po sa inyo, kung saan po, yun po yung pinaka-boundary po ng another property po. So mapapansin po natin, kung ito pong kinatatayuan ko na 6 hectares po, sorry po, kanina sabi ko ay 6.2. So nirevisa po namin mabuti yung document. So nasa 6 hectares lang po siya. 6 hectares point something po. So ayan po, bali po, nakatayo na po ako dito sa may pinaka malapit sa ilog, and then kung papansin po natin, yung susunod na property is upland na po. So ang kagandahan nitong property na to, dito po tumama po yung flat area. Ayan, lalapit po tayo dun sa may pinaka-ilog para makita po natin kung gaano kaganda yung pinaka-ilog nito. Ay, ang ganda. Ang laki pati. Wow. Paikot okay. Sa kaya may dinaanang maliit na sapa. Dito nang gagaling. Ayun, umaagos yung pinakatubig niya, Oo, ayun, Okay. So paikot talaga siya, Lahat ng may property dito may ilog, pinaikutan ng ilog. Ang ganda, natagas yung tubig, Ang lakas ng Ang lakas ng lagaslas. Ayan po, ganitong kalaki yung ilog, and then ganito rin kalinaw yung pinakatubig niya. So ang nangyari po, lahat ng may mga properties po rito, bali na ikutan po siya ng pinakailog. So kagandahan nito, pwedeng paliguan po, Ang ganda.
Ay, nakita po natin yung umaagos na tubig dito sa may sa may pinakasapa. Ayan. Ayan. So parang may bukal dun sa may taas. So yan po, ikot pa rin kami ng property. Bali, napansin ko po napakarami niyang mga kawayan sa gilid or sa boundaryhan po ng ilog. Yan daw po ay sadyang tinanim ng mga taga dito para po daw po tumibay po yung pinakalupa kasi pagka po umuulan, bumabagyo, ayun, medyo natitigbak yung lupa po. So kung meron ba daw po mga nakatanim na ganyan sa gilid, so hindi daw po siya gumuguho. So talagang maraming kawayan po dito sa part na to, dito sa may gilid ng ilog. So sa unang part po namin na pinuntahan, yung pong pinasukan po namin, kung saan nag-start po yung ating property, yun po medyo makikita po natin medyo madalang yung tanim po na niyog po. So more or less nasa 1 hectare po yung madalang na tanim. Pero sa kabuuan po ng 6 hectares, ayan po, saganang-sagana talaga siya sa niyog. So yun yung masasabi ko. So kagandahan nitong property na to, may sure return income kayo. Niyugan talaga. So wala akong ganong nakitang fruit bearing bukod sa guyabano and then yung langka. Pero sa niyog naman ay sulit. Ganda. So sa ngayon medyo challenging pa po yung pagpunta dito kasi talagang maglalakad ka po muna pero kagaya na nasabi ko, kung talagang gusto niyo po ng farmland na mura pang mai-avail sa ngayon kasi wala pa po siyang road, pwedeng niyo na po itong i-invest as investment po, at the same time may return income. So pag nagawa na po yung road, medyo magmamahal na po ang mga properties. And then kagandahan po, ulitin ko lang tayo po ay wala pong right of way. Tayo po ay meron po tayong gagawin na barangay road na farm to market yung proposal po dito. And then kagandahan, lahat po ng taga dito nagkasundo-sundo na magpumirma para po magkaroon ng barangay road. So nag-donate na rin po sila So yun po kagandahan nitong property na to. Ayan po yung mga nilulukad nila ubod sa dami. So yan, bali papalabas po ako ng property. So ito yung kanginang unang dinaanan ko po. Dito rin po ako lalabas. Wala namang ibang way. So tara, lakad tayo. And then mamaya papakita ko po sa inyo pag nasa labas na po ako, papakita ko po sa inyo yung sinusudsud na po na barangay road po so mamaya po yan. Ay, kaganda nitong property na to. Kaya po, avail na po kayo. Ready na po kami sa reservation po itong property na to. And then kung sakali po meron po ako nakaligtaang sabihin about po dito sa property, meron po kami description po sa baba. So pakiclick na lang din po iyon. So yan, lalabas na po kami ng pinaka-property po. Kuhanan ko lang po ng konting video po yung dadaanan naming mga daan. Bali explain po sa akin o aking kasama na isa sa nagmamayari po ng dadaanan po ng barangay road. So ang explain po niya is tatlo po silang pumirma dito po sa may gagawing barangay road. So nakapirma na rin daw po siya. So
So yung isang parsela po is pag-aari po niya ano. So mapapansin niyo po yung kasama namin, ayan, kasama po namin si kuya yung naka-black. So siya po yung isa sa nagmamay-ari ng isang parsela na dadaanan. So talagang binigay niya po talaga yung full details po no, about dito sa may bubutasin or gagawing barangay road na farm to market. So ito po yung gagawin ng road. So mapapansin po natin talagang hindi pa siya gawa. So lalakarin muna po natin ano. Then sa may pinakakalsada po, doon na po nagsimulang magsudsud ng pinakadaan. So papakita ko rin po sa inyo yan. So ngayon, lakad muna tayo. So yun, bali pakita ko lang po ano, bali may mga kabahayan na rin po dito sa papunta dun sa property, so hindi na kayo mapapanglaw. And then may mga kuryente na rin po sila, so mas maiksi na po yung pagkukuhanan po natin ng mga line ng kuryente. Ayan, may mga bahay na siya dito. So meron tayong pa pwedeng pagkuhanan ng kuryente na nasa, bakiraan muna tayo dito at nakahabulin ako ng bibi. So meron tayong mga pagkukuhanan ng kuryente na about nasa 400 meters, and then meron din naman po nasa 750 meters. Yan, nakiraan ako. So ito pa rin po yung way ng dadaanan po ng pinaka barangay road po ano. Nagkakad tayo, medyo madulas. Yan, bali nakalabas na po ako ng pinaka road po ano. So kagaya ng nasabi ko, papakita ko lang po sa inyo yung binutas po na magiging barangay road po para farm to market. So ito na po yung pinaka barangay road. Ayan. So dyan po kami nang galing na kagaya ng nasabi ko ay nasa 13 kilometers po para makalabas po tayo ng national road. So cemented road naman po siya. And then ito po yung pinaka sinudsud po ano. Papakita ko lang sa inyo. So yun na po, sinisimulan na po nilang masudsud pero napakaputik pa sa ngayon. So yan po yung maglalaro sa nasa 800 meters po para makaranding tayo ng property. So yung DA na po ang nagpapirma po sa kanila and then nag-survey po dun sa gagawing pinaka-road. So ayan po siya. So tatamaan po itong parang waiting shade na to. So aalisin po yan. Yun po yung pinaka magiging road po ano. So mahahagip po siya kaya tatanggalin po siya. So yan po. Bali isang magandang property na naman yung na-visit natin for today. Kung sakaling magustuhan niyo po itong property na to, pwede niyo na po kami message sa aming WhatsApp and Viber na mag-a-appear sa inyong mga screen. So yan po. It's me again, Olive, dito po sa Greenfield Realty. Thank you po.